Praise God, hallelujah. Midali ka na Diyos sa katapusan sa iyang pagkabayo. Muling oras ko rin sa kapunon atong hallelujah. Patalingugan ang punos to ni Diyos sa iyang pagkabayo sa kanunay. Inyong alagad, Diyas na nga Diyos, Pastor Tumaka, founder sa Apostolic Believers for Christ Incorporation. May hapon sa tanan, hallelujah, nasbebe karon, hallelujah mo ang video sa ito ang YouTube. Subscribe sa tanan maka hallelujah tanaw ni karon. Ining kahapon ng karon ato ang tunan ang pulos ng Diyos. Nabisan pa man, hallelujah, sa sitwasyon sa ito ang kahimtang karon may isuon. Mapalaan Diyos sa gamayaan, nagtatagka na ito okay kayo na, narong na patayin mo na itong iyong mga pulong. So may hapon sa tanan, nagasbaybayin yung maong YouTube channel na ito ang gihimo, aron nga naghanang tanaw o ato lang ni subscribe din, ato ni hallelujah, ato ni follow sa ito ang tapos sa kalukiksunan nato ni share po nato karon nga dagan ang ay balo sa pulos ng mga Diyos na pinaginini dagan nato ang makatunan sa panahon nini nga sitwasyon karon na miabot kini COVID-19 na wala nato hibaling ining 2020 perting bukatan na pagsulay na ito ang masinati nang banyan mo na nagpaglaom usahay i-quiz nyo na ito ato ang pagtuo na itong mag-alagad sa mga Diyos na itong diyan na usahay haliya magduwa-duwa ta sa pagpangalagad na usahay ato ang haliya una-unaon na itong Diyos na alagad buhi apan na ay mga bukat na pagsulay karon na itong nasinati. Madali na itong may isuon na hindi pagkikalimtan. Nagaingon siya sa John 14 in verse 18. Natilita mo biyaan sama sa mga ilo, sama sa mga anak mga ginikanan. O diya po sa Mateo 28 versikulo 20 na ako mag-auban ka ninyo sa tanang panahon sa mga igsoon, hallelujah, kaya tanang panahon sa tukang kinabuhi ang Diyos mag-auban ka na to o nag-amping nabisan kung nasinati na to ang COVID-19 padayon ta sa itong pagtuo, padayon ta sa itong pagpangalagad ng igsoon tungkol kaya makasulod lang o iyahang makauban sa aging halian katong tinuod nga lagad, tinuod nga dunay pagtuo, tinuod nga dunay pag-antos o dunay paglao nga sa itong mga Diyos. So, niya mo na kahapon magkaroon atong pagtalimugan ang pulong sa itong mga Diyos, pinagis siyang rasyo kaluoy na yung oras ka sa kapunon atong ipadayon. Hallelujah, ato ang pagtuon. So ato lang ni subscribe na ito no? Sa mga tanang dyan, mga tanang nini ato ang masubaybayan kanunay, ato ang every day ato ang pag-discuss puro sa tubig ng Diyos. Praise God, hallelujah. So nini mo mas kapun karon may ison ato ang tunan ining gitawag na hallelujah mausa ka hari sa Tiro o Sidon na diin nahimo ini sila nga nagmataas sa ilang kagalingon no? Sila po ay nagmamataas ng sarili na halos lahat ng karunungan at sabihin natin kayamanan ay nasa kanya itong hari sa Sidon din sa Tiro na sila po ay nakikita ng Panginoon
po ang kanilang pagmamataas sa kanilang sarili. At ito ngayon ang ating pag-aralan, kasi ito po ang haleluya, kasalukuyan din na darating na hanggang po sa pagpalit ng Panginoon Kristo ay sa Kanya din ito pinapahayag sa mga apostolis tungkol po sa Tiro at sa Sidon. So ito po ang haleluya ating discussion ngayon, salita ng Diyos. Nawaan natin ngayon ang bawat isa na ating tatalakayin sa salita ng Diyos. Ito po yung lingkod, Pastor Lito Maca, founder sa Apostolic Believers for Christ Incorporation, ay may sasabi, sumasa atin ang kapayapaan, biyaya at ganang loob na ating Panginoong Kristo. So ready po tayo ngayon, haleluya, sa ating bawat isa, nandito po tayo sa ating upuan. So tandaan po natin na itong ginagawa natin po, bawat araw po ito po ginagawa natin kung tulurubin ng Panginoon, every 3 o'clock in the afternoon o 6 o'clock in the evening to haleluya 9 to 10 in the evening. Praise God, haleluya. So subscribe lang natin ang video na ito at subaybayan po ninyo ang mas marami pa pong haleluya ating pag-aaral po ng salita natin, Panginoon. Praise God. So naway pagkalooban tayo ng paunawa ng Panginoon Kristo sa hapon na ito, dahil napakahalaga po ngayon na ating pag-aralan itong kanyang mga salita. So ready po tayo mga kapatid, haleluya, ating mabasahin po, haleluya, sa Ezekiel chapter 28 and verse 1 up to 5. Haleluya. Ito po ngayon ating pag-aralan na salita ng ating Panginoon Diyos. So dito ito ngayon mga kapatid, haleluya, sa ating pag-aralan. Bago tayo magbukas, haleluya, tayo muna yung manalangin sa ating Panginoon. Uban na naming Ama, Panginoon, maraming salamat po sa pagkataon na ito. Na ikaw pinabigay sa amin, haleluya, ng panahon upang na mapakinggan namin, Panginoon, yung mga salita sumito ni Halipin. Panginoon, buksan mo po ang bawat puso at isipan ng bawat isa upang na itong aming pag-aaralan ngayon, Panginoon, ay hindi mabaliwala sa bawat isa ngayon ang live nito. Hallelujah, sa YouTube channel, Panginoon, ito po ay isang hallelujah, paraan upang na yung salita, Panginoon, ay makukulya lang po sa buong libutan, buong daigdig, Panginoon. Na may pagkaloob ng Panginoon, na iba na Espiritu, hallelujah, ang bawat isa ngayon, sa lalo na po sa iyong lingkod. Panginoon, sa lahat ko ay sinusuko ko po aking sarili sa pagkamali, sa pag-iisip, daramdaman, pananalita, sa aking ginagawa, Panginoon. Patawarin mo po ako, lalo na po sa lahat ngayon, na magsisip dito, Panginoon, subscribe ito, Panginoon, ay sila po ay makaunawa na yung mga salita. Panginoon, maraming salamat sa pagkataon na ito. Glory to God, Jesus. Pagpalain mo po ang bawat isa, lalo na po ang kapayapaan, halimayin galing sa iyo, Panginoon, ay matili sa amin sa bawat araw ng aming pumuhay. Purihin ka mo po kailanman sa iyo lamang kaharian, kapangyarihan, kalulhatian, magpakailanman. Sumigitan yung banal na pangalan ng Jesus na aming nagpaligtas. Amen. Yes, God. Praise God. So ito ngayon ating pag-aralan, mga kapatid. Basahin po natin sa Tagalog at sa Bisaya Bible from Ezekiel chapter 28 in verse 1 up to 5. Na ito po ang salita natin, Panginoon. Praise God, hallelujah. Glory to the name of Jesus. Hallelujah. Praise God, hallelujah. To God be the glory, because His mercy endureth forever. So, the Word of God from the Old Testament, the writing of Ezekiel from chapter 28, verse 1 up to 5. The word of the Lord came again unto me, saying, verse 2,
Son of man, see unto prince of trials. Thus seek the Lord God, because thine heart is lifted. Lift thee up, and thou hast seen. I am a God, I sit in the seat of God, in the minds of the seas. If thou art man, and not God, thou sit thine heart in heart of God. Verse 3, behold, thou art wiser than Daniel, then, and there is no secret that they can hide from thee. With thy wisdom and with thine understanding thou hast gotten thee rich, and hast gotten gold and silver into thy treasure. Verse 5, by thy great wisdom and by traffic hast thou increased thy rich, in thine heart lifted up because of this rich. See, this is the word of God. The Tagalog version, sinasabi po dito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin muli sa akin na nagsasabi, anak ng tao, sabihin mo sa mga prinsipe sa Tiro, ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, sapagkat ang iyong puso ay nagmamataas, iyong sinabi, ako'y Diyos, ako'y naupo sa upuan ng Diyos, sa gitna ng mga dagat, gayon man, ikaw ay tao at hindi Diyos. Bagaman ang iyong itagbalak ang iyong puso na parang puso ng Diyos. Narito, ikaw ay lalong marunong kay Daniel, walang lihim na nalihim sa iyo. Sumagitan ng iyong karunungan at ng iyong unawa, magkaroon ka ng mga kayamanan at magkaroon ka ng ginto at pilak sa iyong mga ingatang yaman. Verse 5, sumagitan ng iyong dakilang karunungan at ang iyong pangalakal ay napalago mo ang iyong mga kayamanan at ang iyong puso ay nagmamataas dahil sa iyong kayamanan. Ito po ang salita ng Diyos, mga kapatid na haleluya, na ating pag-aralan. So, ang ibig sabihin, haleluya, na ating pag-aral ngayon, ito po ay isang tao na mataas po. Ito po ang hari. No? Ito po ang hari sa Tiro at sa Sidon. So ito po ay pinapaliwanag po ni Panginoon Kristo na siya po ay natuturo dito kasama kanyang mga apostolis. So ito mga kapatid na haleluya, na isang hari sa Tiro, isa po itong, haleluya, sabihin natin, alagad. No? Isang alagad, kasi haleluya ng isang halimaw. Ito po ang napamataas po sa kanyang sarili. Ito po ang hari na kasama po ng 7 sungay na nakasulat po sa Revelation chapter 13 in verse 1 up to 4. Na ito po ay, haleluya, may 7 ulo at 10 sungay. So itong hari sa Sidon, kasama po sa sungay ng Diablo na yan. Ito po ang sinatawag na Diablo kung Satanas. Na ito po ang mga hari sa libutan na natuturo po sila kasi haleluya ng karunungan nila na hindi naman haleluya ito po ay nakakabuti po sa harapan ng Diyos. Ito po ay haleluya, natuturo po sila ng kasinungalingan at sila po ay nagmulago po sa kanilang pangalakal. Haleluya, sila po ay sabihin natin na nagtuturo po din haleluya ng kanilang karunungan na parang nakakaligaw po ng mga tao. Ito po ang hari sa Tiro sa Sidon na pinapangalan ng Panginoon Kristo po na siya po ay nagkasama ang kanyang mga apostolis. So ibig sabihin mga kapatid, haleluya, na itong hari sa
Tiro at sa Sidon. Ito po ang isang halimbawa po. No? Isang halimbawa po ito na darating na panahon na ito po ay lalabas din ng isang tao na mamamataas po sa kanyang sarili at sabihin din niya na siya ang Kristo, siya ang Diyos. Kinin niya ang karangalan ng ating Panginoong Diyos. Din lahat po ng mga kilala po ng tao na sinasamba ng tao dito sa libutan ay mamamataas na mas makapangyarihan po siya. So ito po ang pagdating ngayon ng Diablo na mayroon siyang samahan na natuturo din ng salita ng Diyos na hindi po katotohanan. No? Kaya mag-ingat po tayo sa ating bawat isa dahil napakalaga po mga kapatid na itong pinag-aaralan po natin ay hindi po ito mabaliwala. No? Kailangan natin pangunawa at karunungan mula sa ating Panginoong Hesukristo. At itong hari sa Tiro at sa Sidon ay pinapaliwanag po ito ng Panginoong Kristo at pinapaalala po na kung ang kanyang ginagawa, haleluya, ng mga sabihin natin kababalagha dito sa lupa, siya po yung pagpagaling na may sakit at siya po ay gumagawa ng himala. Kung doon pa daw sa Tiro at sa Sidon ay nagsisisi sana yung mga tao doon sa Sidon at saka sa Tiro. Ito po ang isang hari na nakita ng Panginoon nagmamataas po. Ito po ay nakailalim po sa kapangyarihan ng Diablo na kaya niyang, haleluya, baguhin ang mga salita ng Diyos. Ibig sabihin, gumagamit sila ng Biblia, ngunit ang pagtuturo po nila ay hindi po sangayon sa nasusulat. So, ginagamit lang po ng isang panaktak ang salita ng Diyos, itong Bible, ngunit hindi naman mga kapatid, haleluya, yun po ang nais ng Panginoon. Kasi akala po ng tao, kasi haleluya, na yung tinuturo nila ay nakasulat. Pero mga kapatid, itong Biblia po, ginagamit lang po nilang panagtapos ng mga hindi mabuting layunin upang mailigaw po ang tao. Kasi ito po ay ilalim po sa kapangyarihan ng Diablo. Kasi ito po kasama ng 7 ulo. No? Ang 7 ulo po, ang 7 sungay po, ito po ang sinasabi na 7 hari. Na ngayon, namatay na po ang 5, mayroon pang isa ngayon at may parating pa. So ito ngayon ang dapat natin malaman, mga kapatid, na ayon po sa sinusulat din ni Apostol Pablo. Kasi haleluya, dito po tayo sa 2 Thessalonians chapter 2 in verse 2. Haleluya. Sa 2 Thessalonians chapter 2 in verse 2. Ito po ating mabasa. Kasi haleluya. Chapter 2 in verse 1 up to 9. No? Pakinggan po natin. Tulad na sinabi ni Ezekiel na dito din inulit na Apostol Pablo upang maging handa po tayo. Kasi may parating pa din na kasama ng hari sa Tiro at Sidon na din siya din malaki na kanyang sarili. Kasi itong 7 haleluya, sungay, ito po ang mga hari ngayon na may isa pa ngayon naghari at may parating pa. At saka yung mga tao na yan ay under po sila ng kapangyarihan ng Diablo. Naiyon po sila nakasulat haleluya sa Pahayag chapter 16 in verse 13 to 14 na sa bunganga ng halimaw, bunganga ng dragon, bunganga ng bula ang propeta ay lalabas yung 3 espiritu na parang palaka, no? Na sa verse 14 na ito po daw ang espiritu ng demonyo na natuturo ngayon. Kasi ang natuturo ngayon, mga kapatid, itong bula ang propeta. Pero itong halimaw, lalabas na po ito sa panahon na po na ang 666 po ay yun na po ay sa katuparan na po na sinusulat po ni Apostol Juan. Ngunit ngayon, ang ginagamit ng halimaw ngayon, ito po mga sabihin bula ang propeta. Itong bula ang propeta, mga kapatid, ito po sila ang natuturo ng ibang Hesus. Tanda po natin yan. At tinuturo po nila ang ibang Hesus po ang kanilang tinuturo. Kasi haleluya. Hindi pong Hesus na tinuturo ng mga apostolis. Bakit sinasabi natin ito ng ibang Hesus? Kasi ang kanilang pagpapaliwanag sa ating Panginoon Kristo, siya po ay sabihin natin tao. At saka si Hesus ay anak lang. Kung sabihin natin na siya ay Diyos, ay hindi po sila maniniwala. So yun po ang mga espiritu ngayon na sinasabi na bula ang propeta. Isinusulat po yan sa 2 Corinthians chapter 11 in verse 3 up to 4, no? Na sinasabi dito
ng ating banal na aklat na sinasabi ng nasusulat po dito na may ibang Hesus, may ibang Hesus na tinuturo po ng tao ngayon. So ito po ngayon ang tao na tinatawag natin na bulaang propeta. Kasi ang pagtuturo ng mga apostoles po may kaibahan sa kanilang pagpaliwanag. Ito po sila ay nagpapaliwanag na si Jesus daw ay tao lang, din si Jesus ay anak lang. At pag sabihin natin na siya ay Diyos, hindi na po sila maniwala. So may kaibahan po sa pagturo ng mga apostol kaysa pagpapaliwanag po ng mga sabihin natin tao ngayon na sila po ay sabihin natin siya ay pastor ba o pari ba o tagapagturo ng kautusan at kahit sino na may alam ng banal na aklat. Ngunit kung may kaibahan po sa pagtuturo ng mga apostoles, ito po sinasabi ng Apostol Pablo, hallelujah, sa Galatias chapter 1 in verse 8. Nasabi po ni Apostol Pablo, kahit kung kami o ibang tao na magtuturo sa salita ng Diyos na iba sa kanilang tinuturo, ay maging sumpa, no? Maging sumpa daw siya sa harapan ng Diyos. So ngayon, kung sa ating pagtuturo ngayon sa ating bawat isa, na kung may kaibahan po sa turo ng mga apostolis, ang sabi ng Pablo ay siya ay maging sumpa, no? Sa Galatias 1:8. Sabi ng Pablo, kahit kung kami o anghel man na mula sa langit na babalik dito sa libutan at magtuturo ng iba ng aming tinuturo, ay maging sumpa ang taong iyon. So, huwag natin hayaan mga kapatid. Siguro ito na yung Jesus na sa ating paglilingkod ngayon, tayong mga pastor, tayo na pinagkalooban ng Diyos ng pangunawa, ay hallelujah, hindi po natin ituro ang katotohanan. Kailangan ituturo natin ang katotohanan upang maging dapat tayo sa ating Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, hallelujah, na itong sinasabi na po ng Kristo po dito sa Mateo 11, sa Mateo 11:20-24, na sinabi ng Panginoon kung ang mga lahat ng ginawa niya ay doon pa ginagawa sa Tiro at sa Sidon, matagal na sana sila nagdamit ng sako at naupo sa abo. Ay ibig sabihin, kasi ang Kapernaum, na nakarating si Kristo po sa Kapernaum, napakatigas po ng ulo ng mga taga-Kapernaum. Kaya naalala niya ang Tiro at sa Sidon. Kung yung aking mga ginagawa ng mga milagro o kababalagan ay doon pa sa Tiro at Sidon, matagal na sila sana nagdamit ng sako at naupo sa abo. Ibig sabihin, nagbagong buhay. Pero ang Kapernaum, hindi po sila nagbagong buhay. So kaya sinabi ng Panginoon, ikaw Kapernaum, nais mo nang sabihin na umakyat sa langit, ibagsak ka sa daigdig ng mga patay. So yung Kapernaum. So tulad na ngayon sa ating pag-aaral mga kapatid, ito po bigyan natin kunin natin na isang halimbawa sa ating pumuhay. Ayaw ng Panginoon mga kapatid, hallelujah, na sa ating bawat isa ngayon na tagapagturo at sabihin natin na naghahanap po ng kaligtasan, na magkukulang po tayo sa kanyang harapan. Kasi hindi po makapasok sa kanyang langit yung kahit isang salita ng Diyos na nilalabag po natin, no? Hindi pwede po mga kapatid. So kaya sinasabi ko na ngayon, kung ito po ay sinasabi ng Panginoon, hallelujah, sa Mateo 11:20-24, na itong Tiro at Sidon ay naalala ng Panginoon na kung ang kanyang ginawa ng mga milagro at saka yung kababalagan, siya napapagaling ng sakit, napapalayas ng demonyo, at kung doon pa daw ginawa na sa Tiro at Sidon, matagal na nagdamit ng sako at naupo sa mga tao doon. Kasi nang dumating siya sa Kapernaum, napakatigas talaga ng ulo ng tao. So ngayon, ito po bilang halimbawa, at si Apostol Pablo din sumusulat sa atin upang maalala po natin na itong sinasabi ng Panginoon na ito po ay may isang darating din na sinasabi ng Banal na Aklat na siya po ay magmamataas po sa kanyang sarili at sabihin niya siya ang Kristo at siya ang Diyos, no? So dapat natin malaman ito mga kapatid. Basahin po natin sa 2 Thessalonians chapter 2 in verse 1 up to 9. Ganito ang sinabi ng Banal na Aklat. Ngayon, aming pamamanhig sa inyo, mga kapatid, tungkol sa pagparito ng Panginoon Hesukristo at ang ating pagkatipon sa Kanya upang huwag kayong magmadali na makilos sa inyong pag-iisip at huwag din naman kayong mabagabag maging sa pamagitan ng mensahe ng Espiritu o sa pamagitan ng salita o sa pamagitan ng sulat na waring mula sa amin. Nawaring bagang malalapit na ang karawan ng Panginoon. So, ibig sabihin mga kapatid, na huwag daw tayong kaagad mabagabag. Kung mayroon mangarap po ng salita ng Diyos, sabihin nandito na po, ito na po ang pagbuhufong, ito na po ang paghatol. Hindi po iyon, hallelujah,
hindi po yun mangyayari hanggat na hindi lalabas itong tao na pinagkalooban ng kapangyarihan ni Satanas. So kaya mga kapatid, hallelujah, ang ibig kong sabihin, praise God, na sa ating bumaya, mag-ingat po tayo. Kasi sa panahon natin ngayon, totoo nga, malapit na po pa rito, ngunit tandaan po natin, darating muna ang matinding kapighatian dito sa daigdig. No? Tulad na natin naranasan ngayon, itong COVID-19 na napakasakla po ng pangyayari. Kawawa naman yung kahit yung kamag-anak na mamatay, hindi makalapit doon kasi hindi siya makapaglibing, may baka mahawaan din siya. So napakabigat po ito na kapighatian. Na ito po din ay mayroon po nasusulat doon sa Mateo 24, 21, 22. Na itong mga pangyayari mga kapatid, hallelujah, mayroon darating na mga kapighatian na hindi pa nangyari mula ng ginawa ang sanlibutan. So itong sakit niya ito ngayon, siguro ako po ay nagkaedad na po ako ng 48 na ako ngayon. So ngayon ko pa lang, hallelujah, na encounter, ito pa lang ang panahon na aking naranasan na kahit kamag-anak mo, kung namatay, hindi ka na pili makapaglibing. Bakit? Ang sakit na ito, hallelujah, ay napakatindi. Kahit kung lumalapit ka sa kamag-anak mo, mahawaan ka, patay ka rin. So, kung ibig ng tao na hindi siya mawaan, kahit kamag-anak, kahit ama mo, kahit anak mo, kahit asawa mo, kahit kapatid mo, hindi ka na makadala ng kanyang burol. Dahil po, matindi. No? Matindi po ang sitwasyon. Ibig sabihin na kahit naman sabihin mo, asawa mo, anak mo, kung yun ang mangyari sa ganito ngayon na sitwasyon, hallelujah, bigat po, no? Napakabigat po ito sa ating bawat isa ngayon ng problema na ito. Pero tandaan po natin mga kapatid, mayroong pang darating, no? Mayroong pang darating na kapighatian na sinasabi doon sa Banal na Aklat sa Pahayag chapter 13 in verse 16, 17, 18. Ito po ang patik po na 666. So ngayon, itong naranasan natin, hallelujah, ay hindi pa to masyado kasi pwede pa tayo, hallelujah, magamot na doktor, pwede pa tayo, hallelujah, kaagad pumunta ng doktor at bigyan tayo ng gamot ay ululobin ng Panginoon, ay maligtas naman tayo sa kalagayan natin, tulad ng sakit na ito. Ngunit sa panahon ng 666, kapag hindi ka nagpapatik, patayin ka kaagad. So yun po, mas matindi pa po na nangyari ngayon. So tingnan natin itong mga sitwasyon natin mga kapatid. Tandaan po natin, hindi pa po ito ang katapusan. Umpisa pa lang po ito ng pagdurusa. Tulad ng isang babae na manganganak. No? Kapag ang babae po ay darating na po ang araw na siya manganak, tulad na siya ng buwan na po, so unti-unti na po siyang makaramdam. Unti-unti na po maramdaman niya ang paghihirap. No? So ngayon, kasi malapit na po ang pagparito ng Panginoon, na upang tayo po ay iligtas dito sa libutan na ito, naranasan din natin ngayon itong mga kapighatian. No? Nakaranas tayo ngayon mga kapighatian, nakaranas tayo ito ng mga pagsubok, dahil po malapit na po na tayo po ay kukunin ng Panginoon. Kung mamatay tayo ngayon, bukas man, so yun na po. Ayon po sa Isaias 57, versikulo 1, na may tao nang mamatay ngayon na matuwid, at may taong namatay ngayon na matulungin na hindi ginugunita po ng ibang tao. Ibig sabihin, hindi pinahalagaan. Yung pala mga kapatid, sabi ng Banal na Aklat, sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah 57:1, na ito po'y kinuha na ng Panginoon upang siya ay mahiwalay sa darating na kapighatian. No? Upang mahiwalay na siya sa darating na mga problema, mga pagsubok. So yun po ang layunin ng Diyos. Kasi bawat isa, tandaan po natin mga kapatid, bago po tayo sinulat sa libutan na ito, ay mayroon na po nakasulat ng ating hangganan. No? Siyang pinakasulat sa Salmo 139 and verse 16, na sinabi na po si Mr. David, na nandun pala ako sa sinapupunan ng aking ina, nakita mo ng aking katawan na hindi sakdal. Ibig sabihin, hubad. No? Hubad po siya. Kasi yun po ang bawat isa sa atin talaga na pag nandun pa tayo sa sinapupunan natin, nahubad tayo. Then sinabi niya si Mr. David, at kahit na po yung araw na hallelujah, tinutukoy mo sa akin, ay nasusulat na po sa iyong aklat. So kaya mga kapatid, hallelujah, nais mo mang mabuhay, pero kung yun na talaga ang kalooban ng Diyos, wala tayong magawa. No? Matthew 6:27, anong sabi ng Panginoon? Walang makaragdag sa inyo kahit isang oras man lamang ng inyong buhay. So yun po,
at wala daw makapagbigay ng kaloob na upang maragdagan ang kanyang buhay. So yun po ang dapat natin maintindihan, mga kapatid. Sa ating panahon ngayon, nakikita po natin ang kalagayan natin bawat isa. Napakatinding pagsubok, napakatinding problema ngayon natin naranasan. Ngayon, wala na pong magawa ang government natin, no? Kasi wala nang pundo. Kaya ang mga tao ngayon, diskarte na lang po sila kahit ayaw pa man ng ating presidente na ganito ang gagawin ng tao, pero hindi mapigilan kasi ang tao po ay umiira na po ang katigasan ng kanilang ulo. Imbis tulungan natin ang gobyerno natin upang kahit pa paano mapagkaan naman natin ang kanilang pasanin, pero ngayon mga tao talaga ay yun na po ang kanilang layo na ginagawa nila kahit labag po sa batas, na nakipag-away na po sila sa batas dahil po sa katigasan ng ulo. So ito ngayon mas lalong lumalaki ang problema. Kasi hallelujah. Dahil ng mga tao ngayon, ng mga tigas na po, hindi po sila nagsusunod ng utos ng ating government natin. No? So tulad na sinabi ni Paulo Rodrigo Duterte, na kailangan mag-quarantine talaga. At labas mo tayo, may social distance, di makamask po tayo. E ngayon yung iba, wala nang mask, at saka yung iba, palaboy-laboy na kasi gusto nilang mabuhay pa. Eh yun, anong mangyari sa kanila? Imbis mabubuhay sila, nais nila, mamatay sila dahil po sa sakit na ito. So kaya tulungan natin, hallelujah, ang ating gobyerno, maglangit po tayo sa Panginoon, ang pinakadabis mga kapatid, na magbalik loob tayo sa Panginoon. Kasi pag marami na tayo nagbabalik loob sa Panginoon, ay gagawa ang Panginoon ng paraan upang pagpalain pa ating buhay. Pero ngayon, kung itong nangyari ngayon dito sa COVID-19, na patigas po ang ulo natin, mas lalong hallelujah, tatagal ito. Kasi ang Panginoon po ay nakikita ngayon ang ating mga hinahangad. Kung ano gusto natin na makaiwas ng sakit ng COVID-19. Nais natin ang COVID-19 na po ay sana maalis na po dito sa libutan ngayon kasi napakahirap na po ng kalagayan natin. No? Ang problema dyan, kung wala ng pundo ng ating mahal na Pangulo, ano pang gagawin natin? Wala na siyang magawa. Pero nung first time pa lang, kung kaagad tayo sumunod ng kanyang layunin, dahil po nakakabuti, siguro hindi naabot dito ngayon ang sistema. So kawa naman ating Pangulo na siya po yung humarap ng paraan upang naman sana ay matustusan ang mga pangailangan na sa kunting panahon sana ay mag-quarantine ang tao upang naiwasan talaga ang hallelujah, itong sakit na makahawa po ng ating kapwa. So ganito ang nangyari ngayon. Napakatigas ng tao at mas lalo mayroong pang darating, hallelujah, na sabihin natin problema. Dahil kung ang mga tao ngayon ay labas na po sila, wala nang control, so mas lalong lalaki ang problema ng ating presidente. So ngayon mga kapatid, hallelujah, tandaan po natin na ito po ay sinusulat, hallelujah, ni Apostol Pablo dito po sa 2 Thessalonians chapter 2 in verse 1 up to 9. No, ito po ang sinabi ng Panginoon na sinasabi ito sa verse 3, huwag kayong madaya kaninuman na anumang paraan sapagkat ito'y hindi madarating maliban ng dumating muna nang mula na ang pagtiwasak, no? Pati pagtawikas at paghayag ng taong makasalanan, ang anak ng kapamakan. So hindi daw babalik ang Panginoon hanggat na hindi lalabas itong tao, no? Ang tao na ito mga kapatid, siya ay pinagkalooban po ng kapangyarihan ng Diablo. Sinabi sa verse 4, na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinawag na Diyos. So ito po ngayon ang panahon na darating na ito, kasi palapit na yun ay sinasabi ko na itong nasa natin mga kapatid, ito na po ang sign na po na malapit na po na ibigay ng Panginoon ang ating kaligtasan. Kaya nakaranas tayo mga pagsubok ngayon, lalo na po kung lalabas na ito. Kasi ngayon, hallelujah, palihim pa po ang gawa ng Diablo. Hindi pa po ito mga kapatid nahayag dahil po na napigilan po ito ng mga hinirang ng Diyos. Tayo ngayon na natuturo ng katotohanan at sa lahat ng natuturo ng katotohanan, ito po ang nakapagpigil ng gawa ng Diablo. Kasi kahit kung matuturo ang Diablo ng kamalian, tayo naman nakataalam ng katotohanan,
Binablock po natin yan, no? Nakipaglaban po tayo. Yan po sinabi na sa Pablo, hindi po tayo nakipaglaban ng laman at dugo. Tayo po nakipaglaban ng Espiritu, na Espiritu sa papawid, na siya po ang tuturo ng mga tao ngayon na natuturo ng kasinungalingan. Ito po ang sinatawag na bulaang propeta. No? Na sinasabi ko na sila pinagtuturo na si Jesus daw ay tao, si Jesus ay anak lang, at sabihin mo ng Diyos, hindi po sila maniniwala. Ito po may kaibahan na tinuturo ng mga apostol. No? So ito po ang tinawag na sumunod ng mga bulaang propeta. Nakasulat dito sa 2 Corinthians chapter 11 and verse 4. Praise God, hallelujah. Na sinasabi ito, kay mayroon dumating sa inyo na nag-ibanghilyo ng Jesus na iba na aming ipapangaral sa inyo. At kung tatanggapin nyo ito, mabuti nga ang pagtanggap ninyo ng Espiritu na yan, no? Na iba sa aming tinuturo. At kung magkagayon, no? Mabuti ang pagtanggap ninyo na inyong ipahintulutan na kayo po ay mailigaw ng mga tao na yan. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi pwede na sa ating ngayon bawat isa na hindi tayo mag-aral ng banal na aklat. Kailangan tayo mag-aral ng banal na aklat, kailangan tayo magbasa upang hindi tayo mapintasan ng dyablo. Kasi ito pong tao po ito, natuturo, no? Lalo na po, palapit na po ang araw ng pagbigay ng gantimpala ng Panginoon, ay mas lalong tumitindi po ang gawa ng dyablo. Nabiro mo siya, iupo na po sa templo ng Diyos at sabihin na siya ang Diyos. So yun na po ang panahon na ang 666 po ay kailangan i-implementar na po. Kasi malapit at palapit na po ang pagpalito ng Panginoon. Kaya mayroon mga sign o palatandaan ng panahon natin ngayon. Kung ano na ang panahon natin ngayon, malaman na po natin yan, so ito po na salita ng Diyos. So wala na hayaan mga kapatid, na itong ginagawa natin ngayon mga kapatid, hallelujah, na hindi natin gagawin ang nais nating gawin ayon po sa kalooban ng Diyos. In verse 5, verse 5, no, sinasabi dito, hindi baga niyo naalala na ako'y kasama ninyo, ay sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito. In verse 6, at ngayon nalalaman ninyo ang nakapigil upang siya ay mahayag sa kanyang talagang kapanahunan. Verse 7, so alam na natin ang nakapigil nito, alam natin ang nakapigil itong salita ng Diyos habang na may natuturo pa, habang wala pang rapture, habang na mayroon pa ang alagad ng Panginoon, ay ito po ang nagpipigil sa kanya sa kanyang gawain. Kasi kung wala na po tagapagturo, so patuloy na talaga siya. Wala nang pipigil sa kanyang gawain. Kaya nga ito naman natin 666. Kasi wala na pong, hallelujah, panahon na, yung panahon na yun, kunti na lang po upang maibigyan ng Panginoon ng gantimpala ang kanyang mga lingkod. So, ito na mga kapatid ng panahon ngayon na malapit na talaga kasi itong naranasan po natin ito, napakatindi na talaga ng pagsubok natin naranasan. Verse 7, sabi dito, sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. So, ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Ibig sabihin, tinatawag ito na hiwaga, mga kapatid, ibig sabihin na hindi pa po ito nahayag, no? Kahit sumusunod ka na nagtuturo ng kasulatan ng salita ng Diyos, akala mo yun ang turo ng Panginoon sa kanyang, hallelujah, mga lingkod. Ngunit iba pala ang patuturo nila. Tulad na sinasabi ng Diyos-Diyusan, no? Sumasamba ng mga larawan. Oh, lumuluhod sila sa bato, lumuluhod po sila sa mga walang hininga. Oh. Yun po ang palatandaan na akala nila, yung ginagawa nila ay turo ng Panginoon. Pero hindi po yung turo ng Panginoon. So isang halimbawa lang yun mga kapatid. Na minsan mga tao nag-akala, ay, yung kasi ang turo ng aming mga tagapagturo na sambahin namin yung larawan, no? Sambahin namin yung bato, yung kahoy ba, yung may Santo Cristo na nakadapa doon sa kahoy, sinasamba nila, hipo sila, lumuluhod sila, no? So yun po ang turo ng kanilang mga tagapagturo. Pero ang totoo mga kapatid, haliya, labag po yan sa banal na aklat. Kaya kung hindi ka magbasa at hindi ka nakakaunawa at hindi ka nakarinig ng katotohanan hanggang abot ng kamatayan diyan at hindi mo na matakasan ang impyerno sa araw ng tayo po ay alis sa libutan. Kaya ayun ang Panginoon mga kapatid na sa ating pamumuhay na parang inosente po tayo, no? Huwag natin hayaan. Kahit may inosente ka mga kapatid, sabihin mo sa iyong buhay ngayon, hindi ko kasi alam,
Panginoon, hindi ko kasi alam na yun pala ang kalooban mo. Hindi ka makaiwas kasi hanggat ngayon na pakinggan pa natin ang salita ng Diyos dahil po na yun po ang layunin ng Diyos bago siya maghatol ng mga tao sa limutan, kailangan lahat po ay makakaalam. Kasi walang absoluto po ito. No? Sa araw ng paghatol, lahat talaga ay harap sa hukuman ng Kristo na sila ay tatanggap po ayon sa mga gawa. 2 Corinthians 5 verse 10, sabi ng Pablo, na sa araw ng panahon na yun, tayo harap kay Kristo at tatanggap tayo ng ating gantimpala ayon sa ating gawa. So yun po ang dapat natin malaman na ngayon pa lang mga kapatid, mag-ready na po tayo na sana kung alis tayo sa katawan na ito, ay doon tayo sa bayan ng Panginoon. Yes, hallelujah, kasi sinabi ng Apostol Pablo, kapag ako ay alis na sa katawan na ito, nandun ako sa bayan ng Panginoon. Yun po ay nakasulat sa 2 Corinthians 5 verse 8, na sabi ng Apostol Pablo, kapag ako ay alis sa katawan na ito, nandun ako sa bayan ng Panginoon. At yun po pinatunayan ni Apostol Juan, Pahayag chapter 6 in verse 9 up to 11 sa Pahayag chapter 6 verse 9 to 11 na yung mga kaluluwa doon sa pagbukas ng panglimang silyo, pinapakita ng Panginoon Kristo kang Juan, hallelujah, Apostol Juan, kung ano ang nakikita niya sa panglimang silyo. So kaya sinasabi ko mga kapatid, hallelujah, madalas ko sinasabi, panglimang silyo na tayo ngayon. So 7 silyo lang po ito, so may 2 pa. Sa ating panahon ngayon, may 2 pa na hindi pa po nabuksan kasi hindi pa natin nakita ang, sabihin natin, isang palatandaan ng pang-anim na silyo. Kasi ang pang-anim na silyo ay hindi na po magbibigay ng liwanag ang araw, hindi magbibigay ng liwanag ang buwan, at ang bituin sa langit mahulog sa lupa. So yun na po ang pang-anim na silyo. Ngayon, pang-limang silyo tayo ngayon kasi ang sinabi ng Panginoon dito sa Pahayag chapter 6 in verse 9 up to 10-11, sa verse 9 sinasabi, nabuksan niya ang panglimang silyo, nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa, no? Mga kaluluwa na mga namatay na mga banal, na mga lingkod ng Panginoon, nandun na po sa ilalim ng dambana. So ito, ay nagsasalita sila, Panginoon, banal, tapat, matuwid, hanggang kailan mahatulan ang mga tao sa lupa upang na ipaghiganti ang aming dugo, yung mga propeta na pinatay sa panahon ni Elias, no? Na Bastida, na siya po ay isa lang po ang natitira. Sabi niya, Panginoon, ako na lang natitira. Pinatay na po ang mga propeta. Yun po ang mga kaluluwa, nandoon na ngayon sa dambana ng Panginoon. At nagmamadali na po sila. Sa verse 10, at binigyan sila ng kasuotan sa Pahayag 16, at binigyan sila ng kasuotan, at sinabi ng Panginoon, pahinga ng kunting panahon hanggang mabuo na ang bilang ng kapwa na yung lingkod na papatayin din na katulad ninyo. So ito pagdating ng 666, doon na po, hallelujah, mabubuo na po ang bilang ng mga alagad ng Panginoon. So ngayon, sa panahon ng 666, hallelujah, yung nakasulat na talaga sa aklat ng buhay, kasama na po ng bilang. Kaya darating ng 666, hallelujah, upang na kung sino naman ang hindi magpapatid, sino naman ang hindi sila tanggap ng tanda sa noo at saka sa kanan ng kamay, ay makasama sila sa unang pagkabuhay. So kaya sinasabi ko mga kapatid, madalas kong sinasabi na before resurrection, darating mo na ang 666. Kasi yun na po ang last time, ang katapusan ng panahon, dito na makikita ang totoo na may pananampalataya. Kasi mayroon pa mga Kristiyan, no? Pero tayo ngayon, alam mo, nandiyan pa tayo. Basta ang Biblia nagsasabi po, wala na ako, huwag niyong kalimutan na ang 666 mauuna pa sa pagpalito ng Panginoon Kristo. Kasi ang 666 dito makikita ang totoong pananampalataya. Ngunit sinabi ko na nga sa Isaiah 57:1, ganoon ang sabi ng Panginoon, mayroong matuwid ngayon ng matay na, at mayroong gumagawa ng kabutihan na hindi po ginugunita ng tao. Ibig sabihin parang hindi pinahalagaan po nila, no? At hindi nila pinahalagaan ng tao na gumagawa ng katuwiran. Ngunit sabi sa banal na aklat, kinuha sila ng Diyos upang maiwasan nila ang darating na mga kahirapan, no? So yun po ang ibig sabihin na ngayon hindi natin alam, nagsisulat po tayo ng salita ng Diyos ngayon, pero natin alam mga kapatid kung aabot pa tayo dyan sa 666. So ang Panginoon po nagkaalam, kung abot naman tayo dyan, yung makalooban ng Diyos. Sabi niya, Apostol Pedro, ano sa iyo kung hanggang pabubalik ko, buhay pa siya. So ibig sabihin mga kapatid, ikaw at ako ngayon, walang nakakaalam, no?
kung hanggang kailan ang buhay natin. Ang importante nga, alam mo na ang ating patutunguhan. Ang importante nga mga kapatid, hindi ko sumuhitan ng karatula, ay maligtas tayo. Ang kaligtasan natin, nandyan po sa ating pananampalataya na may kasamang gawa. Tulad ni Hallelujah, Abraham na ating ninuno, na siya po ay nanampalataya at ginagawa niya si Isaac na isang handog sa Panginoon. Kaya, ang pangako ng Panginoon kay Abraham, nasa atin niya yun. Tulad natin nanampalataya ngayon, kahit na nakita ang Panginoon, pero patuloy po tayong magawa ng kabutihan, patuloy tayo nagsisiyar ng salita ng Diyos, upang maging dapat tayo sa karupan. Hallelujah. Ng Diyos na ating ginagawa. Tayo ngayon ay maging tapat, no, sa ating paglilingkod. Kailangan maging sakda po tayo. Kasi kung natin gawin po ang ating napakinggan ngayon, paano tayo maging sakdal, no? Praise God, hallelujah. So kaya sinasabi ito sa verse 8 up to 9. Ito po sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 1 up to 9. So 8, 9 na po tayo, dalawang verse pa. Hallelujah. At kung magkagayoy, mahayag na ang katampalasanan, no? Ng katampalasan na nahayag sa sinasabi. At kung magkagayoy sa verse 8, mahayag ang tampalasan na papatayin ng Panginoon Hesus ng kanyang hininga, ng kanyang bibig, at sumangitan diyan mahayag ng kanyang pagparito at lilipunin sila. Sa verse 9, siya nga ang kanyang pagparito ayon sa paggawa ni Satanas, na isang tao po na maglingkod sa templo ng Diyos, na may buong kapangyarihan at ng tanda at ng kahanga-hanga ng kasinungalingan, no? So ito po, gagawa daw ang diablo ng tanda. Ito po ang 666. At saka kababalaghan na kahanga-hanga na nagpapaulan po ng apoy mula sa langit. So yun po mga kapatid, ang gagawin ng halimaw upang ang tao po mailigaw sa sanlibutan. Dito po nakasulat sa Pinadayag 3c in verse 13 to 15. Pakinggan natin. Pahayag 13 in verse 13 to 14. No? Ito po'y gagawa. No? Gagawa siya ng kababalagan at ang mga tao po ay ililigaw po niya. Praise God, hallelujah. Ililigaw po niya ang mga tao. No? 13 to 15. Pakinggan natin. Siya ay gumagawa ng mga dakilang tanda. So tanda po natin ha, tanda at saka kababalaghan. Dito sa nabasa natin sa Ikadawang Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 8, nganto sa 9, na magagawa siya ng tanda at kamangha-mangha ng mga gawa. Yan ito ang sinasabi sa verse 14. No? 13, ulitin natin. At siya'y gumagawa ng mga dakilang tanda na ano pa, makapababa siya ng apoy mula sa langit hanggang sa lupa sa paningin ng mga tao. Verse 14, at nadaya niya ang mga nananahan sa lupa dahil sa mga tanda na kanyang ipinagkaloob na gagawin sa paningin ng mga hayop na sinasabi sa mga nananahan sa lupa na dapat silang gumawa ng isang larawan. So ngayon pa lang, sinasanay na po ang mga tao na sumasamba ng larawan. At sa pagdating ng halimaw, kasi nasa puso na po nila ang pagsama ng larawan. Kaya maligaw talaga sila kasi yun na po ang kaugalian nila na sasamba sila ng mga larawan. So pagdating ng 6666, hindi sila makaiwas kasi ganun pa rin ang gawa nila. No? So ngayon pa lang, sinasanay na po sila na sumamba ng mga larawan. Pero alam ba natin sa Exodo 20, versikulo 3, na to sa 4, na kinapupuotan ng Panginoon ang gumagawa, pinagbawal talagang gagawin yan. Bakit ngayon ginagawa nila yon at saka sinasamba? Ito po ang palatandaan ngayon ng sinasabi na isang hiwaga. No? Isang hiwaga na ginagawa ngayon ng sabihin natin, hallelujah, ito po ay ano ng halimaw. Kasi hallelujah. Diyos may sandali lang po kasi na ano po tayo sa ating mic, no? Pabalik na ako sa nila.
So ito po ang palatandaan mga kapatid, haleluya, na gagawa po, no? Gagawa po ng tanda ang halimaw. Gagawa siya ng kabalaghan at nagpaulan po siya ng apoy. Yes, God. Nagpapaulan po siya ng apoy mula sa langit hanggang dito sa lupa. At ililigaw ang mga tao. In verse 14, pakinggan po natin. At nandaya niya ang mga nanahan sa lupa. So madadaya talaga sila. Kasi ngayon pa lang, dinadaya na po sila. Kasi bawal talaga yung sumamba ka ng Diyos-Diyosan. Bawal talaga yung larawan na sinasabi sa Exodo Kapitulo 20, versikulo 3. Huwag kang gagawa ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa ng larawan. Kawangis man sa langit, sa ibabaw ng lupa, ilalim ng lupa, ibabaw, ilalim sa tubig. Huwag kang gagawa ng anumang kawangis. Ngayon, bakit sumasama sila ng larawan at gumagawa pa sila ng larawan? Ito po ang isang hiwaga na akala ng tao, nagagamit ng Biblia, ang nagtuturo ng ganyan. Akala nila ay yun po ang utos ng Panginoon. Pero totoo mga kapatid, hindi po utos ng Panginoon yan. Yes, God. Hindi po utos ng Panginoon yan. Yun po ay utos ng Diablo. Kasi ang Diablo po, kasinungalingan po ang ginagawa ng Diablo, yung katotohanan, binaliktad po ng Diablo. Yung po yung tinatawag na Antichrist teaching. Oh. Ano ba yung Antichrist? Yung pang palatandaan na darating ang panahon, ito po ay literal na po, na 666 na talaga ang ipatik sa tao, sa noo at sa kamay. Ngayon, ginagamit pa lang itong noo at sa kamay, isang sign na po yan ng hiwaga. Nakala ng tao, sumusunod po sila sa ganun na pagtuturo. Akala nila nakasulat sa Biblia. Hindi po yan nakasulat sa Biblia. Kaya ang sinasabi sa Marcos City, walang halaga ang kanilang pagsamba sa akin, sapagkat ang kanilang sinusunod ay turo lang ng mga tao. Ngayon, kahit na kung sabihin natin madaling araw kang nagising kasi gusto mong pumunta sa simbahan kasi may nagsasabi simbang gabi, mayroong nagsasabi na simba na ano yan para sasalubungin daw nila ang pagkabuhay ng Panginoon. Oh. Hindi naman yan nakasulat sa Biblia na yun ang gawin ng tao. Ang importante nga mga kapatid, matuturo tayong natutuhanan. Kaya hindi natin maiwasan kasi ang Diablo daw, gumagawa na po ng hiwaga. Pag sinabing hiwaga, hindi mo alam na yung ginagawa mo pala, yun na po ang kasamaan sa harapan ng Diyos. Tingnan mo. Kasi haleluya. Nang doon sa Exodo, versikulo 3, kapitulo 20, na versikulo 3 hanggang sa 4, huwag kang magkaroon ng larawan o kawangis man. No? Huwag kang gagawa sa taas ng langit. Saan Panginoon sila sa langit? Bakit gumawa sila ng mga, na yung sabihin natin mga santos, no? Mga St. Peter, St. Paul, St. John, mga santos yan. Tinatawag ng mga santos, mga apostolis. Nasaan sila ngayon? Sa ilalim ng lupa, nakalibing ang katawan. Sinabi sa chapter 20 in verse 3 up to 4, kahit sa ilalim ng lupa, ibabaw ng tubig, sa itaas ng langit, huwag kang nagawa ng kawangis na kahit kanino man. Kahit na kayong star, saan yung star? Sa taas ng langit, kahit na po yung buwan. Huwag kang gawa na lalay mo sa simbahan yan. Kahit na po yung sabihin natin araw, sign ng buwan, bawal po yan. Kasi nasa langit po yung buwan, yung isang tawag na haleluya, mayroong mga simbahan na ginagamit ng sign din yun. Kahit yung star, doon niya sa langit, bawal niya gagawin. Kaya mayroon na sabihin natin yun, buo ng samahan, at saka may mga sign na yan, kahit yung ibon nga. Kahit ibon, bawal po na yun ang gamitin natin na sign upang na ipakilala natin ating samahan. Bawal din yun. No? Bawal din yun. Biblical po yan. So ngayon, nasanay na pa ang mga tao ngayon na sumamba ng Diyosan. Hindi na alam na isa pa lang yan na isang hiwaga na tinuturo ngayon ng tao na iligaw po ang mga tao sa Panginoon. Napakarami ngayon naligaw ng ganyan. Sumamba ng Diyosan, lumuhod sa Diyosan, humipo po sila na sabihin nila, kapag humipo ka dyan, pagpapalain ka. Paano pagpapalain hindi nakahinga yan? Walang ibang para sa atin ang Panginoon Diyos na buhay doon sa langit. Walang nakikita, sabi ko sa Kristo, walang nakikita ng Ama, kundi ang Anak. Ngayon, sino itong gumagawa ng mga larawan? Yung ba ang mukha ng Panginoon? Di ba? Kasi nungalingan yun. So mag-ingat po tayo kasi yun po ang mga bulaang propeta. Yung po ang mga bulaang propeta na tuturo ng kasinungalingan. No? Na sinabi ni Apostol Juan sa 1 John chapter 2 in verse 18. Nasabi ni Apostol Juan, ngayon na,
No? Ngayon na ang wakas ng panahon. Kasi nandito na ang Antichrist. O, Antikristo. Bakit? Kahit ngayon, gumagamit ng Biblia, iba. O, iba ang pagtuturo, mga kapatid. Hindi po sila nagtuturo ng katotohanan. Kaya sinabi ng Kristo, hindi naiwasan doon sa Mateo 23, versikulo 13. Kahabag-habag kayo mga Parisiyo, mga eskriba, tagapagturo ng kautusan, sapagkat tinakpan ninyo ang kaharian ng langit sa harapan ng tao. Sino po nagsabihan? Parisiyo, eskriba, tagapagturo ng kautusan, sabi ng Panginoon Kristo, Mateo 23:13, basahin natin yan. Anong sabi ng Panginoon? Kawawa kayo, kahabag-habag kayo mga Parisiyo, mga tagapagturo ng kautusan, dahil tinakpan ninyo ang kaharian ng langit sa harapan ng mga tao. Gumamit naman ng Bible. Yung pala tinakpan ang kaharian, ano ibig sabihin? Kaya nga sinasabi ko, isang hiwaga na hindi alam ng tao ngayon, akala nila, dahil po may pinag-aralan ang nagtuturo sa kanila, sabihin natin nag-aral sila ng ilang taon, hindi po yun ang basihan. Na dahil malaki sila pinag-aralan, ay maniniwala na tayo kaagad. Kahit wala siyang pinag-aralan, saliksikin mo ang kasulatan at pakinggan mo ang salita ng Diyos, unawain mo yun, kaya unawa ng Panginoon yan, kahit walang pinag-aralan tayo, kasi ang Panginoon po mas makapangyarihan at mas maalam sa tao sa sanlibutan. Ito po ang Espiritu Santo. Ito po ang Espiritu na tutulong sa ating mga kapatid. So kaya man halaga po na makinig tayo ng salita ng Diyos upang hindi tayo iligaw ng mga tao, upang tayo iligaw po ng pagtuturo ng ibang tao na itong Jesus, sinasabi na si Jesus daw, tao lang. Ngayon, di ba iba din yung pagpapaliwanag nila? Si Jesus tao lang. Sinabi ni Apostol Juan, 1 John chapter 5, verse 20, sapagkat naparito ang anak ng Diyos upang makilala natin ang totoong Diyos. No? Upang makilala natin ang isang Diyos. Naparito ang anak ng Diyos, no? Upang makilala natin ang tunay na Diyos, si Jesucristo. Ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Pero kung sabihin mo si Jesucristo, Diyos, ayaw nilang maniwala. Di ba? Ibang espiritu yun. No? Natuturo nga sa ngalan ni Jesus. Pero ang pagpaliwanag nila, tao lang si Jesus. May nagpaliwanag naman, si Jesus anak lang. Kanya alam kung anong pangalan ito. Ito pong pangalan ng Diyos na makapangyarihan. Ito po ang pangalan ng Diyos Ama na sinabi ng Apostol Pablo sa Gawa chapter 9 verse 5. No? Sino po kayo Panginoon? Anong sagot sa langit? Ako si Jesus. Di ba? Ito ang maligaw ng tao kung alam pala ng katotohanan. Ba iligaw tayo na si Jesus tao lang? Si Jesus anak lang? Kung sabihin mo Panginoon Diyos na kapangyarihan, ayaw na maniwala. Pero si Propeta Isaiah, sumusulat na po sa Isaiah chapter 9 in verse 6. Sapagkat para sa atin ay ang isang babae ay magsisilang isang batang lalaki na yun po ay tatawagin ang kanyang kapangyarihan mapatong po sa kanyang balikat. Kailan po nakita ni John the Baptist? Pagkatapos ng bautismo, pumatong kapangyarihan, Espiritu Santo, na siya po ang tuturo, siya po ang salita, kung ano salita ng Espiritu Santo, yung sinalita pa ni Jesucristo. No? Mabasa natin sa John chapter 12 in verse 50, na ang kanyang sinasabi, hindi sa kanya, kundi sa Ama. Lahat na sinasabi ng Panginoon Jesucristo, galing sa Diyos Ama. Kaya yung nasulat sa Old Testament, hindi pinibaguhin sa New Testament. Ngayon, maraming tagapagturo na ang sulat sa Old Testament, iba na daw ang New Testament. Isa lang ang salita. Kung isa lang ang salita mula sa Old and New Testament, kung babawiin niya ang Old Testament, nagsisinungaling na ang Panginoon. Tulad ng mga pagkain niya pinagbawal, ay pinasayungan nila kasi dahil po sa kanilang karunungan, na hindi naman yun ang dapat, kahulugan ng sinasabi ng Panginoon. So iba ngayon. Kasi nakasulat sa Old Testament, nakasulat sa New Testament, isa lang pong salita. Hindi ang anak ng salita, Ama, ang Ama, na ginagamit lang ang katawan ng tao sa magitan ng anak na siya isinilang ni Maria. At sa magitan dyan, mahayag na po ang kapangyarihan ng Diyos. Kasi kailangan mabuhay sila mula sa mga patay upang maniwala po tayo ngayon na tayo rin ay bubuhayin din sa huling araw. Yun po, kasi kung hindi tayo makita ng Kristo na binubuhay mula sa mga patay, walang maniniwala siguro ngayon. Walang maglilingkod sa Panginoon kasi walang pag-asa ang tao. Tulad ng mga hintil, walang Diyos. Praise God. Pasalamat tayo sa Panginoon kasi pinagbigyan po tayo ng pagkataon upang mabago naman natin ang ating ugali sa bawat araw. In verse 15, sinasabi, at siya
at siya ay pinagkalooban na magbibigay, no? Makapagbigay ng hininga. Tandaan natin ha. At siya ay pinagkalooban na makapagbigay ng hininga. So kahit na po itong Diablo na kumikilos sa panahon ng 666, pero ayon po yun sa kalooban ng Diyos upang matupad yan na nakasulat na. Ito parating pa lang, pero nakasulat na po ito. Hindi pwede itong hindi matupad kasi pag ang Diyos ang magsasalita, matutupad talaga ito. Sabi ng Panginoon Kristo, walang kahit isang kudlit man na hindi matutupad dahil po ito'y salita ng Diyos. Ngayon, kahit na po yung Diablo, under pa rin siya ng kapangyarihan ng Diyos. Kahit gumagawa siya ng mga himala, pambalagan upang matupad ang nasusulat, kasi ang Diablo, pagpunta na po siya ng hatol. So kailangan gagawa ang Diablo ayon ng kalooban ng Diyos. Kahit na po siya ay tulad ng panahon ni Job. Kahit na po na sinubok si Job, pero alam ng Panginoon yun. Kaya ngayon, gagawa man ang Diablo nito, pero ngayon pa lang, pinagsabihan na po tayo ng Panginoon upang maiwasan po natin. Upang maiwasan po natin ang mga pangyayari, mga kapatid, na dapat natin paghandaan. Kasi alam mo natin na ang buhay po natin parang usok lamang, no? Santiago chapter 4 in verse 13 to 14, sabi na Apostol Santiago, hallelujah, kayo ay nagsasabi, pupunta kami sa ibang lugar at mangalakal kami ng 1 taon at mag-ipon kami ng pira. Ngayon, sinabi sa verse 14, sabi ni Apostol Santiago, ngunit mga kapatid, hindi niyo alam na inyong buhay parang usok lamang. Nasa pilit makikita at bigla di mawala. So ganun ang buhay natin mga kapatid. Ang ibig sabihin, na kailangan paghandaan po natin kung ano ngayon ang dapat natin gawin. Kasi ang bukas, hindi natin alam bukas, mamaya mamatay na po tayo. Mayroon na namatay na tutulog lang. Mayroon namatay na sagasaan, mayroon namatay na babaril, mayroon ngayon na ng COVID-19 namatay. O di ba, ganun lang ang buhay natin. Pero huwag natin kalimutan, bago pa tayo pinanganak, mayroon ka ng destinasyon. Yun po ang dapat natin malaman. No? Bago tayo pinanganak, mayroon na tayong destinasyon. Kung hanggang kailan ang buhay natin, hanggang dyan ka na. Ngunit, isang halimbawa, kung mamumuhay tayo ng matuwid sa harapan ng Diyos mga kapatid, tulad ng nangyari kay Ecclesias, hari sa Huda, sabi ni Isaias, sabi ng Panginoon, Isaias 38, versikulo 1 to sa city. Sabi ng Panginoon, ayusin mo na yung sambahayan, sapagkat mamatay ka na ng iyong sakit. Ngayon, may COVID-19. Akala mo yung COVID-19 na yun, mamatay ka na. Kasi COVID-19, napaka po itong kagaw na ito, COVID-19. Akala mo, mamatay ka na dyan. Pero kung mamuhay tayo ng matuwid, mga kapatid, kaya pa natin humingi sa Panginoon ng palibagong araw. Pwede yun, biblical. Isaiah 38. Pakinggan na lang natin ito para maniwala naman tayo ayon po sa salita ng Diyos. Diba sabihin mo, sinabi lang natin ito, wala po tayong basihan. Mayroon basihan tayo, verse 38. At sa 38 and verse 1 up to 7. Pakinggan po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon. Isaiah 38, versikulo 1 to 7. Pakinggan po natin. Na mga araw na iyon, ay may sakit si Ezekias na ikamatay. Tanda po natin ha, na ikamatay si Ezekias at si Isaias na propeta na anak ni Amos ay pumaroon sa kanya at sinabi sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, ayusin mo na ang iyong sambahayan sapagkat ikaw ay mamamatay at hindi ka na mabubuhay. So ganito ang panahon ni Ecclesias na hari sa Huda, na siya po ay nagkasakit, no? Sakit po ito mamatay. Sabi ito sa verse 1 ha, pakinggan natin, na mga araw na iyon ay may sakit si Ecclesias na ikamatay. Sakit. So tulad ng COVID-19, na kung may mga tao ngayon nasa ospital, nakasurvive po sila dahil po sila pinapalatay sa Panginoon, sila po ay sabihin natin kung nangako sila sa Panginoon na kung maka-survive din sila sa sakit na yun, ay magpaglingon sa Panginoon ba? Ano ba ang gagawin nila? So ang Panginoon po ay nakikinig. Hindi bingi ang Panginoon mga kapatid. Palagi ang Panginoon nakikinig. Hindi po ang Panginoon natutulog. No? Natutulog man ang tao, pero ang Panginoon hindi natutulog. Binabantayan po tayo na hindi tayo ranas ng sakuna at mga kapighatian dito sa libutan na hindi natin kaya. Ang Panginoon po ay palagi pong protektor siya sa atin. Hindi po siya natutulog mga kapatid. Sabi ng banal na aklat, hindi po siya natutulog. Hindi siya umiidlip, no? Sa Salmo 121 in verse 3 up to 8. Ang Panginoon ay siya ang kanlungan po natin, no? Siya ang Panginoon na hindi po siya natutulog.
Praise God. Patuloy muna tayo, bumaya. Bubalik tayo dyan. In verse 2, na magkagayoy, ipinihit ni Ecclesias ang kanyang mukha sa panig at nanalangin sa Panginoon. Verse 3, at sinabi, dadalangin ko sa iyo, O Panginoon, na iyong alalahanin kung paano akong lumakad sa harap mo ng katotohanan at may dalisay na puso at gumagawa ng mabuti sa inyong paningin. At si Ezekias ay umiyak ng kawasa. So ito, pinapayagan ni Isaias, mamatay siya. Pero anong sabi ni Ezekias? Panginoon, alalahanin mo aking pamumuhay. No? Namuhay ako ng matuwid at dalisay na puso. No? Yung ang sinabi ni Ecclesiastes, tatlong bahagi ginawa niya. Gumagawa ng mabuti, dalisay na puso, at hallelujah, lumakad siya ng matuwid. Lumakad sa katotohanan. So yun po, tatlong ginawa ni Ecclesiastes, naragdagan pambuhay niya ng 15 years. Pakinggan natin in verse 4. Na makagayoy dumating ang salita ng Panginoong muli kang Isaias na nagsasabi, verse 5, ikaw ay yumaon at sabihin mo kay Ecclesiastes, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ni David na iyong mga magulang. Aking nadinig ang iyong mga panalangin. Aking nakita ang iyong mga luha. Narito, aking dinagdagan ang iyong buhay na sa iyong kaarawan ng 15 taon. Diba? Kahit nasa hospital na tayo ngayon, naka-COVID-19 tayo. Pero kung ang Panginoon lang tawagin mo, kung isuko mo lang sa Panginoon ang sarili mo, kaya ka ng Panginoon, babaguhin ng araw na iyon. No? Napakahalaga po. Napakahalaga na makita ng salita ng Diyos. Huwag natin hayaan mga kapatid itong mga napakinggan natin ay baliwalain natin. Ganito ang sinasabi sa sa Salmo o Psalms, chapter 121 in verse 3 up to 8. No? Pakinggan natin. Ang Panginoon hindi natutulog, hindi umiidlip, no? Totoo po 'yun. Hindi umiidlip ang Panginoon. Palaging gabay siya sa ating buhay, mga kapatid. Hindi siya natutulog. Tandaan po natin. Ganito ang sinasabi ng banal na aklat. Psalms 121 verse 3 up to 8. Ganito. Hindi niya titiisin ang paamoy makikilos. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi iidlip. No? Matutulog ba ang Panginoon? Hindi daw siya iidlip. Verse 1. Umpisa natin sa verse 1. Iingatan ko ang aking mga mata. No? Ititingin ko ang aking mga mata sa iyo. Sa mga bundok, saan baga nagagaling ang mga saklolo? Ang saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa. So ito po, ang ibig sabihin ng kapatid sa verse 3, hindi umiidlip ang Panginoon. Hindi umiidlip, hindi natutulog. Binabantayan po tayo in verse 4, narito siyang nag-iingat ng Israel, hindi iidlip. Oh? Hindi iidlip ni matutulog. Matutulog man, di ba? Hindi matutulog ang Diyos. Ang tao lang matutulog ng katotohanan. Hindi niya pinabigyan ang layunin ng Diyos kung ano ang nararapat. Yun po ang dapat natin paghandaan, mga kapatid. Ang Panginoon hindi natutulog, hindi umiidlip. No? Sa verse 5, ang Panginoon ang nag-iingat sa atin. No? Ang Panginoon nag-iingat sa atin. Ang Panginoon ay lihim mo sa iyong kanan. No? Lilihim mo sa iyong kanan, ibig sabihin, siya ang tigabay mo. Siya ang kasama mo sa hirap at ginhawa. Siya kasama mo sa bawat araw, kahit anong kapighatian ang dumating sa atin, ang Panginoon kasama natin. Kung mamuhay lang tayo ng matuwid, kaya tayo iiwas ng Panginoon sa sakuna na ito. Verse 6, hindi ka sasaktan ng araw, ni ng buwan ng gabi. Hindi tayo sasaktan ng araw. Ang init na araw, hindi tayo masasaktan dyan kasi protektado po tayo ng Panginoon. Kahit buwan ng gabi, hindi tayo makikilos at hindi tayo sabihin natin masasaktan ng mga panahon na iyon. In verse 7, ingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang ingatan ka at ang iyong kaluluwa. Sa verse 7, no? Ingatan tayo ng Panginoon sa lahat ng kasamaan at iingatan niya ang ating kaluluwa. Oh. Ano pang makulang sa atin? Iingatan ka sa kasamaan, itong COVID-19, iingatan pa ang iyong kaluluwa na hindi makapunta sa impyerno. Diba? Napakaganda naman ng salita ng Diyos, mga kapatid, kung mamuhay lang po tayo ng matuwid, tulad ng Ecclesiastes.
last 15 years. Ibig sino bang tao ngayon na gusto nang mamatay? Wala siguro. Kahit nga pa ni Kristo nga na dumating na po ang kanyang panahon, 3 beses siya nanalangin sa Diyos, Ama, kung ibig mo, huwag muna ngayon. No? Kasi nandiyan kasi sa katawang tao. Kaya din tayo mga kapatid, ayaw natin na mamatay muna kasi marami pa tayong mga pangarap, marami pa tayong gusto maabot sa ating buhay kasi tao lang po tayo. Hindi ang kasalanan yung mangarap tayo. Importante, huwag mo lang iiwan ang Panginoon. Kasama mo sa pangarap mo ang Panginoon, sigurado, makikita mo ang gawa ng Panginoon at makakamit mo ang iyong pangarap. So maraming salamat mga kapatid. Dahil dito muna tayo kasi umabot na tayo ng oras mga kapatid. Hallelujah. Isang oras mahigit. So ako po ilubos na po salamat sa ating Panginoon sa ganang loob na kanyang binigay po sa atin. At lalo na po ngayon, hallelujah, na malapit na po ang panahon ng tag-araw. No? Kung ibig sabihin, kung babae pa, 9 months na po. No? 9 months na po ngayon sa harapan ng Diyos at ang iglesia ng Diyos ngayon ay nakaranas na po ng matindi na paghihirap ang iglesia. Ibig sabihin, tayo po yun, lalaman ng iglesia. Nakaranas na tayo ng matinding paghihirap ngayon dahil po malapit na po na ibigay ng Panginoon, hallelujah, sa atin ang buhay na walang hanggan. Kasi yun na pong araw na mamatay na po tayo, yes, hallelujah, at bibigyan na po tayo ng buhay na walang hanggan. Kasi temporary lang po itong buhay natin ngayon. Hindi pa to ang buhay na ating hinahanap. Itong buhay natin ngayon, temporary lang po ito at darating pa sa ating kamatayan dahil po sa kasalanan ni Adan si Eva. Ngunit ang buhay na walang hanggan po, makamit na po natin yan kung mamatay tayo sa katawan na ito. At kung dulobin ng Panginoon na darating siya na hindi natin mamatay, hindi pa tayo patay, hindi natin mamatay. Mabago na ating katawan. 1 Corinthians chapter 15 and verse 51-53 na ito ang hiwaga na sabi ng Pablo, hindi tayo lahat mamatay. Sa araw ng paghihip ng trumpeta ng Diyos, pagpitong trumpeta, ay bubuhay na po ang mga patay at itong katawan natin mabubulok, palitan na po ito ng katawan din na mabubulok. At ang ating katawan mamatay, palitan na po ng katawan din na mamatay. Kung abutan tayo ng araw na yan, sasama na tayo sa Panginoon. Sasalubong na po tayo sa 1 Thessalonians chapter 4 and verse 16 to 17. Sa araw na hipan ang pakakak ng pagpitong trumpeta, ay bababa ang Panginoon sa lapaap at sisigaw siya na kung tayo patay na, makapakinggan natin ang kanyang sigaw at babangon tayo sa ating libingan at kasama na tayo sa mga buhay na naabutan dyan na hindi mamatay, aagawin na tayo ng alapaap at makapiling natin Panginoon magpakailanman niya. Kasulat po yan, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, at makasama na natin ang Panginoon magpakailanman. So maraming salamat po sa bawat isa natin ang live na ito. Gusto ko po salamat sa ating Panginoon, hallelujah, dahil napakaganda po ng ating binabasa ngayon dito sa aklat ito. So ako muna i-awit sa Panginoon mga kapatid, hallelujah, sa awitin. At pagkatapos nito po ay hallelujah, magtapos po tayo sa ating gawain. Yes, hallelujah. Hindi na po mag-mic mga kapatid kasi nalubag po ang isang mic eh. So manual muna tayo. So siguro marinig din na nakikita ngayon dito. Awit na po lang itong last verse na binabasa natin. Itong sinasabi sa awit kung Psalms 121 in verse 3 up to 8. Awitin mo ito. Ito pa i-compose mga kapatid, hallelujah, na kinukompose ko po itong verse na ito. Pakinggan po natin kung hallelujah, ano ba talaga ang mapakinggan nyo na ang compose na ito. Saklolo sa akin ay nanggagaling sa Panginoon na gumawa
kasama mo siya. Magmula ngayon, magpakailan pa man. We bless your name, God Jesus, Almighty God, Jesus, to God be the glory, because His mercy endureth forever. Hallelujah, Lord, we praise your name. Oh, glory to Jesus. We bless your name, hallelujah, Lord. We bless your name, hallelujah. Almighty God, Jesus. To God be the glory, because His mercy endureth forever. God bless us all. Hallelujah. This is the Pastor Dorito Maca from the Apostolic Believers for Christ in Coalition. I believe God, hallelujah, is the Almighty God, is now and forever. Ito po ay Panginoon na mula noon, ngayon ang paparito at ang walang katapusan ng Diyos na ating pinaglingkuran. At naway pagkalooban tayo ng kapayapaan, hallelujah, at ating biyaya mula sa ating Panginoon Kristo. Grace, mercy, and peace be to us. Amen.